Oh, dali! 1, 2, 3. Ah! Ito pa. Ito pa. 1, 2, 3. Yo! Anong meron guys? Welcome to our vlog. So nandito tayo ngayon sa Casa Manila. Isa siyang museum na ipinapakita kung paano namumuhay yung mga mayayamang Pilipino noong panahon ng Kastila. Konting trivia lang, hindi siya original na bahay. Reconstruction siya noong 1980s, pero base sa design ng mga bahay noong 1850s sa Binondo, Manila. Pero legit, pag tinignan mo, parang nasa ibang panahon ka. Pagpasok mo pa lang, mapapansin mo agad yung mga antique furniture sa malalaking kwarto. Sobrang ayos ng mga detalye nila. Kita mo talaga kung gaano ka-advance ang pamumuhay ng mga mayayamang Pilipino noong unang panahon. Pero hindi lang puro ganda yung kwento ng lugar na to. Noong World War II, halos mawasak ang Intramuros. Tapos noong binuo ulit, may mga natagpo ang labi ng tao noong nabiktima noong panahon ng digmaan. Kaya hanggang ngayon, may mga kwento pa rin dito na may nagsasabing may naririnig silang yabag o may mga nakikitang anino, lalo na sa basement. Medyo nakakakilabot pero interesting, di ba guys? Pero bukod dyan, may living museum din dito. May mga reenactment, so mas may experience mo talaga kung paano yung buhay noong unang panahon. Parang life history ba? So ayun guys, kung trip nyo yung mga history at gusto nyo ng kakaibang experience, sulit puntahan ang Casa Manila. Ano kaya ang mga influences na naging factor sa design ng structure na ito? Since Casa Manila is located in Intramuros, it is much expected that it is part of a fortified grid system. Since dikit-dikit yung mga buildings due to its layout, naging reason ito para magkaroon ng open courtyards or patios for space and ventilation. Geologically, since Casa Manila is a reflection of bahay na bato, gumamit sila ng stone walls for the lower levels and volcanic tuff or adobe yung ginamit nila for this. For the upper levels naman, gumamit sila ng wood materials like molave or nara, which is lightweight and more flexible during earthquakes. Climatically, since nasa Pilipinas tayo, at napakainit, gumamit sila ng large windows with copy shell panels para mag-penetrate yung light while diffusing the heat inside the house. Aside from this, gumamit din sila ng ventanillas or yung tinatawag natin na windows below the main windows for cross ventilation. Religiously, since sinakop tayo ng mga Espanyol at pinalaganap nila yung Catholicism all around the country, to the point na nagkaroon pa tayo ng kanta na Porque contigo yo es contigo. Naging factor ito para sa ilang ornamentation inside the house. For instance, meron silang tinatawag nating oratorio or home chapel kung saan sila nagdarasal together as a family. And aside from that, meron ding religious imagery sa mga paintings and sculptures na makikita natin all around the house. Socially, very well emphasized sa architecture yung status ng isang tao as well as yung hierarchy and formality. This is very evident sa separation ng spaces for guests, family members, and servants. Historically, Casa Manila is a manifestation ng Spanish colonial architecture which represents the bahay na bato. And yung overall structure niya ay nagre-reflect sa adaptation ng tao before sa common disasters like lindol and tsunami. What's up guys? Do you ever wonder kung paano namuhay ang mga Pilipino noong 1850s nung wala pang aircon? Today, we're doing a deep dive dito sa Casa Manila. Pagpasok niyo pa lang, sasalubungin kayo ng Zagwan o ang ground floor. Mapapansin ninyo na gawa ito sa adobe stone o volcanic tuff. Mararamdaman niyo ang kayang lamig. At dito iniimbak ang mga kargo na mula sa iba't ibang bansa. Guys, labas yun ito mula sa Zagwan. Sa gitna, ang centerpiece ng Casa Museo. Subalit hindi po tayo makakakyat sa loob mismo ng Casa Museum sapagkat bawal mag-video sa loob ito. So, itutur ko na lang kayo gamit ang mga
clips o mga pictures o images na kinuha namin. So, akit na po tayo. Passing through the mezzanine o entresuelo, na literal na nasa pagitan ng floors ito, dito usually nilalagay ang mga small office o bedroom ng mga tao sa pamilya. Pagdating sa taas, sasalubungin tayo ng kainan. Ang cool ng name to, di ba? Fall. Fall ang meaning yan kasi nilaladlad ng mga kababaihan nila ng kanilang mahabang tray ng kanilang mga skirt o palda. Volada. Ito ang wrap-around balcony. Hindi na ito nagsisilbing view, nagsisilbi rin itong shade para sa mga tao sa baba at mag-catch ng mga preskong hangin para sa labas. Subalit hindi po natin mararamdaman kung gaano kasarap ang sakit mula sa wooden polish ng Casa Manika. Welcome dito sa sala. Dito nalaganap ang mga engrandeng okasyon at saka mga pagtitipon ng pamilya. Dito rin pinapakita ng pamilya ang kanilang mga kayamanan, katulad ng mga silverware at mga financial mirrors. At syempre, hindi mawawala dyan ang komedor o ang dining area. Alam niyo ba, ito ang simbol ng status ng pamilya. Ang ceiling panels nito ay inspired sa Empire style, showing off the opulence of Manila before the war. Kung akala ninyo, party-party lang ang estrado doon, wait, meron silang tinatawag na sala de musika. Ito ang kanilang entertainment center bagong nauso ang Netflix o ang Spotify. Pasok naman tayo sa kwarto. Dito talaga makikita ang aesthetic na Spanish area. Ang tawag dito ay Ayatay gawa sa kamagong at sobrang detalyado ng ukit. Okay guys, hold your breath. Nandito tayo sa letrina o ang banyo. Kung akala ninyo banding na out of town, wait till you see this. Pansinin nyo itong nasa upuan na gawa sa kahoy. May dalawang butas siya, side by side. Ibig sabihin noong panahon ay ng Kastila, pwedeng dalawang tao ang mag-CR dito sa nang sabay habang nagkukwentuhan. Literal na socializing habang sa banyo. Siyempre wala pang flash noon. Sa ilalim niyan may mga banga o tinaha na sumasalo ng output. May mga utusan o sakate na tagalinis nito araw-araw para dalhin sa labas ng intramuros. Wala ritong partition o divider ha, so kung mahihain ka, baka mahirapan ka dito. Ang kitchen at azotea nila ay design para sa live salon. Kasama dito ang banggerahan para pagpiliin ng mga plato gamit ang sikat ng araw. Sobrang galing, di ba? So, ang Casa Manila is reminder sa atin na ang architecture natin ay laging may space, inclusive space, connected us to nature. Ang Casa Manila ay gawa sa kombinasyon ng makakapal na adobe at matibay na kahoy. Perpektong umakma sa panahon at klima ng Pilipinas. Mapapansin natin na ang ground level ng Casa Manila ay binubuo ng pinagdikit-dikit na adobe, nagsisilbing foundation na struktura. Simula sa flooring, sa mga kapal na pader, hanggang sa columns at beams nito. Ang upper levels naman ay binubuo ng matitibay na kahoy tulad ng nara, mulabe at tsakal, kung saan marami ang resources nito sa ating kagubatan. Ang mga kahoy na ito ay mas magaan at mas flexible kumpara sa bato. Ito ay nagsisilbing panlaban sa mga natural calamities na nararanasan natin sa Pilipinas tulad ng bagyo at lindol. Ang mga wooden structure ng Casa Manila ay ginagamitan ng mortise and tenon joinery system, kung saan di na kinakailangan gumamit ng pako. Malaki din ang ambag ng cantilever at corbel system. Ito ay additional support para maging matibay ang kabuuan ng struktura. Sa fasad ng Casa Manila, makikita agad yung classic na bahay na pato style. Mostly, stone yung ground floor and then wooden naman yung upper levels. This combination is not just for aesthetics but also for climate response and structural strength. Pagdating naman sa openings and fenestration, gumamit sila ng wide sliding coppice windows. Meron itong ventanilla sa baba and transom windows sa itaas. These elements help improve airflow and allow natural light to enter the space, which is very important sa tropical climate ng Pilipinas. Sa roof design naman, steeply pitched yung bubong para mabilis madrain yung ulan.
Gumamit din sila ng white overhangs to protect the walls and windows from sun and rain. Gumamit din sila ng clay tiles para makip yung interiors cool compared sa modern materials like corrugated sheets. Overall, makikita natin na yung design ng Casa Manila is not just influenced by Spanish architecture, but has also adapted yung local climate, combining functionality, comfort, and cultural identity in one structure.